Tapos bro, may tanong pala ako. Go ahead, go ahead. Pwede magtanong, oo. Hingi ako lang ng yung anong tawag natin, yung pinaka-book nung tanong na wala daw, lahat daw ng relihiyon pare-pareho. Walang relihiyon nakakaligtas. Di ba meron tayong context nun? Brother Tata? Magsasabi ng review. Pira yan. Brother Tata? Brother Angel na lang, Brother Angel. Gaano ba kahalagang relihiyon? Hindi wala daw makakapagligtas unang Korinto 3:15-16 ba, bro? Paki-check nga. Magandang balita Biblia. Hindi ako makapagpakita, bro. busy si bro. Sandali para mabasa natin, ha. So okay, 15. Unang Timoteo. Sandali, tingnan na po natin. Para yung mismong, ito mismo ang ibigay nyo sa kanila. Ito, sabi rito, unang Timoteo chapter 3 verse 14-16 actually. Magandang balita Biblia ang gamitin niyo po, no? Sabi rito, malaki ang pag-asa kung makikita tayo sa lalong madaling panahon. Gayunman, sinulat ko rin ang mga tagubilin ito. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo, no? Upang hindi man ako makarating agad ay malaman mo rin ang dapat ugaliin ng sambayanan ng buhay na Diyos sa iglesia na siyang haligi ng saligan ng katotohanan, yung iglesia, no? So dito, ang iglesia kasi yung relihiyon ay yung pagrelasyon natin sa Diyos, relation sa iglesia. At sabi rito, napakahiwaga ng mga katotohanan ng ating relihiyon. Letra po yan, ha? Mahiwaga ang ating relihiyon. Siya'y nahayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanlibutan. Ayun, pinangaral yung relihiyon. Pinaniwalaan ng lahat at sa langit ay tinanggap. Tanggap ng relihiyon tanggap ang relihiyon ng Diyos sa kapatid. So sila ayaw tanggapin. Delikado yun, kapatid. So pabasa mo sa kanila yan. At marami pang mga relihiyon na mababasa sa Biblia. So yun po ay ayon lang sa kanila. No, self-interpretation yun. Dahil nagbasa lang ng Biblia, walang authority, walang theology, wala silang proper interpretations of the Bible, kapatid. Kaya nakakatakot, nakakaawat, natatakot ka na lang sa kainat na ng mga ganyan. Hindi kailangan na relihiyon. Ito nga, relihiyon ang pinangaral sa sanlibutan, kapatid, na LD. Yun po, kapatid. Punto por punto sagot. Salamat bro. May follow-up question ako bro. Okay, go ahead eh. Ang tanong kasi sa kanila kung tayo lang ang tunay na relihiyon, paano naman daw yung iba na nasa ibang relihiyon? Ibig sabihin daw tayo lang naliligtas, sila hindi? Well, malaking problema po talaga yon, no? Ang tandaan po natin, no, ang ililigtas ng Diyos, sa aklat ng Efeso, ang sabi niya, ililigtas niya ang kanyang iglesia, no? Which is connected yan sa relihiyon. So, kung wala ka doon, paano ka maliligtas? Yung sabi sabi mismo ng Biblia po 'yon, no? So, actually hanggang sa kahuli-hulihan ng Biblia po, sabi rito sa delikado talaga, wala hindi ka nakaanib sa totoo iglesia, kapatid, na nagtayo ka lang ng sarili mo. Sabi rito sa pinakahuling talata ng Biblia, Pahayag chapter 22 verse 16, nakakatakot yung sa mga wala sa tunay na iglesia, no? Sabi rito, akong si Jesus, ito nakita po ni Apostol Juan, no? Ito po yung prophecy na mangyayari sa pagdating ng panahon.
Sabi rito, nakita ni San Juan to yung sa Apocalypse, no? Chapter 22, verse 16. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Nasa iglesia po. So kung wala kang iglesia, wala kang inaaniban, at pag binasa mo, pag binasa mo yung aklat ng Epeso, tingnan po natin dito, no? Okay. Epeso 5, no? Sabi rito, ano sabi rito malinaw? Ang sabi rito, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siya ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Ang iglesia ililigtas ni Jesus. Kung wala ka diyan, kapatid, paano ka maliligtas? Ang tanong niya, walang kaligtasan. Ayon sa Biblia, ililigtas niya iglesia. So paano sila maliligtas? Nasa labas sila. Ang sabi sa Book of Revelation 22:16, inihayag niya sa iglesia niya. Yun yung mga ililigtas niya. Yung mga, of course, kahit nasa tunay na iglesia ka naman, kung di ka sumusunod, bagsak din, no? So, kailangan pa rin nasa pagsunod. Pero dapat nasa proper faith ka, nasa proper church ka na tinatag. Kaya kahit anong i-search mo Iglesia, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ talaga, wala namang iba Sila founded by men. Delikado talaga. Ayaw naman natin silang husgahan, but delikadong kaligtasan nila, kapatid, basta't outside the church. Lalo na kung alam na nila. Pero maliban kung hindi nila alam, ayon sa katikisim natin, na kapag hindi daw no fault on their own, hindi talaga nila alam, halimbawa, namuhay sa mga talagang hindi nila alam ang Katoliko nag-exist, pero sumusunod talaga sila sa Diyos, posible yon. Ang mga ngayon, lalo na sa Pilipinas, alam naman nila may Catholic Church ayaw lang talaga. Ayon sa Biblia, delikado, hindi yun nga, no? Ayaw naman natin magusga sa kanila, pero dapat ibalik sila sa kawan. Iisa lang ang kawan. Yung Iglesia, Roman Catholic Church talaga, founded by Jesus Christ, kapatid. Kaligtasan, siyempre, basta ayon sa Biblia, ililigtas niya yung kanyang iglesia. Ano yon Jesus founded na church? Roman Catholic Church, kapatid. Si Selvi? Hello. Brother Aljan? Andyan ka ba ngayon, Brother Aljan? Hello. Andyan ba si Brother Aljan? Nandyan na. Brother Aljan, ikaw muna mag-host, Brother Aljan. Sige pa. Wait lang. Sister LV? Oops, ano nangyari? Sister LV? Ayun, wala. So, ngayon, thank you so much, Brother Bro, Angel. salamat. Salamat na marami sa malinaw na kasagutan. Maraming salamat. God bless us all. Ayan. So, thank you so much din, Sister LV.